Damang-dama natin mga Kristiyano yung galit sa atin ng mundo. Why? Because nirepresent ito ni Ginoong Charlie Kirk, rest in peace sa kanya. Alam ko lang po, hindi lang po siya talaga sasabihin na rest in peace dahil totoo po. Alam natin nasa piling na po siya ni Lord Jesus. Pero kung magra-rapture po this coming September 23rd, nauna lang po siya sa atin ng ilang panahon. Makikita rin po natin siya. Kaya lang sa paraang namatay pa siya, pinatay pa, no? Makikita mo ang hatred ng mundo sa mga mananampalataya. Kung si Jesus ay pinatay nila, 'di ba? Ganun din ang gagawin sa ibang mananampalataya. Not all, not all. Iba't iba naman kasi ang paraan ng calling sa atin ng Lord. Pero itong kay Charlie Kirk, nakakalungkot. Napakabata pa po niya sa edad na 31. At may 2 anak. Pero kung talagang magra-rapture nga po niyan, mas maganda po. Ano pong gusto kong ipunto rito sa nangyari po sa kanya? Na ang mundo ay talagang iba ang anyo doon sa mga anak ng Diyos. Ayaw ko na magbanggit na parang masasamang term, no? Pero kahapon magkahalong lungkot at saka medyo hindi naman sama ng loob pero parang nakakalungkot lang talaga na ganun lang pala ang tingin talaga ng mundo, no? Talagang para ikaw ay walang kwentang hayop lang na babarilin o papatayin. It's so sad. Pero sabi nga ni Jesus, I give my peace unto you, my peace I leave unto you, not as the world gives. So si Charlie Kirk, nakita ko po sa kanya, kasi napapanood ko po mga videos niya noon, isa po siyang may paninindigan sa pananampalataya. And ang maganda po sa kanya, he's a Christ-centered man. Puro si Jesus ang kanyang tawag dito, itinataas. Nakikipagkaibigan din siya sa ibang tao. And that's a good tactic o technique para makakuha ng kaluluwa sa Panginoon. No? At yun nga po yung event kahapon na dinaluhan niya, yun na pala yung calling ng Panginoon sa kanya. And yun, it's so sad. It's so sad. Because Charlie Kirk represents the church. Nire-represent niya kung ano ang church, kung ano ang tingin ng ibang tao sa church, at hindi nauunawa ng mga tao ang church. May nakalagay pong sita sa Biblia sa Korinto, 2 Korinto to be specific, or 1 Corinthians yata yun. I'm not sure, no? I'm not sure. Pero sabi niya, the blind of this world blinded their eyes, blinded the eyes of the unbelievers. Dahil sa totoo lang po, talagang bulag nga po talaga ang mga kasi pinanganak po under sin ng lahat ng tao, including me, including you. Kung mananampalataya ka ngayon, it's just because the grace of Jesus na binigay sa atin. Pero nung pinanganak tayo, pare-pareho po tayong bulag, pare-pareho nating hindi alam ang katotohanan. Pero ngayon, mananampalataya na tayo, nararamdaman natin yung pag-iwas sa atin ng ibang tao. Not sa akin naman po, hindi naman po siya pag-iwas, pero damang-dama nila yung kaibahan ko ngayon kumpara sa kanila. Amen? At ang mga hindi mananampalataya, unang-una, to be specific, ang aking throat, nakapako lang po sila, hindi sa krus nakapako lang po ang mga mata nila, isipan nila, buong buhay nila sa mundong ito. Ulitin ko, nakapako lang po sila sa mundong ito. Ang kanilang atensyon, ang kanilang hangarin ay dito lang, pang mundo lang, pansamantala lang. Maliwanag din po sa Bible, sa Corinthians din, sabi niya, 2 Corinthians ito, sabi niya ganoon, for we live by faith, not by sight. Correct. So sabi niya ganoon pa sa katuloy na verse, mag-concentrate kayo sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat yung mga hindi nakikita mananatili kumpara doon sa mga nakikita na temporary lang. Okay. And it's so sad, unbelievers prioritize things that are temporarily only. I mean, you cannot blame them in the first place because they don't have yet the Holy Spirit. Not until or not unless. Kasi kung talagang rapture na sa September 23, napakalapit na po talaga. Pero hindi pa huli. Kung gusto po nilang tanggapin ang finished work ni Christ, bakit po hindi?
magandang relationship kay Christ dahil ito po ang pinakamagandang relasyon na mararanasan mo. Maganda pa sa relasyon kaysa sa mga magulang mo. Mas maganda pa sa relasyon kaysa sa asawa mo, sa mga anak mo. Kasi sa totoo lang po, ang relasyon natin sa Diyos ang pinakamahalaga. Dahil yan din po ang nagiging cause para gumanda ang relasyon natin sa pamilya natin, sa mga tao na kapaligid sa atin. Siya po, Jesus is the reason why we can do good works or good things. That's why you cannot boast, hey, mabait ako, gumagawa ako ng mabuti. No. And because of that, people will begin to hate you. Huwag ka nang lalayo, yung buhay lang ni Apostol San Pablo. Alam niyo po ba si Pablo ay nag-aral po sa ni Gamaliel, sa kanyang sabi niya sa paanan ni Gamaliel. Pag sinabing nag-aral sa paanan ni Gamaliel, it's something na napaka-importante. Sa kulturang Hudyo, si Gamaliel po ay isang iginagalang na rabbi o Jewish teacher, no? Na si Gamaliel ay punong-puno ng talino. Matalino naman po talaga siya, si Gamaliel. Kaya anyone na kapag-aral po sa kanyang paanan ay kinukonsider na high quality student or isang tao na may mataas na degree. Kung pag-uusapan natin ay yung pinag-aralan tungkol sa Jewish faith, no? Kaya si Paul ay nag-aral under his feet. So matalino po si Pablo. Pero sabi niya, lahat ng meron ako, lahat ng bagay na na-achieve ko, lahat ng ito tinuturing ko lang na dumi ng tao. Makamtan ko lamang si Kristo. At hindi lang po yan. Yung mga taong dating kasamahan niya, yung mga Pariseo, ngayon pinapersecute na siya at pinapapatay siya, pinahahanap siya. Sapagkat yung dating pumupuksa o tumutuligsa sa mga Kristiyano, siya ngayon ang pinakapangunahing leader ng Christianity noong mga panahon na yon. Amen? Kaya, grabe, kalahati ng New Testament na isulat po ni Paul, si Pablo, kalahati ng New Testament, more than half kapanga nila, na isulat niya. Diba? So, ibang klase ang pagpili ni Jesus eh. Diba? So, you cannot just, hey, masama sila, hey, unbeliever sila. No. Magugulat ka na lang, higit na higitan ka pa, natalo ka pa. O, diba? So, itong usapan natin, pag hindi nag-rapture September 23, ang gawin po ninyo, magkaroon tayo ng hangarin, lahat tayo na lalo tayong umusbong sa ating faith at lalo nating abutin yung mga tao, no? Sa iba't ibang paraan, nandito na ang YouTube. Maganda lahat na nakikinig dito, gumawa rin ng YouTube channel. Hindi para i-compete ako, kundi para to win souls, to win the unbelievers to Jesus. Na ambassadors kasi tayo of Christ eh. Tayo ang ambassadors niya, na tayo ang representative niya, no? Kaya let us reach them, not condemning them, no? Do not condemn them dahil alam naman natin talaga ang kanilang talagang yung sinful nature still there sa kanila. Dahil sila po ay wala pang Kristo sa puso nila. Kaya napaka-imposibleng magkaroon sila ng Holy Spirit. So, ayun lang pong gusto ko sabihin ngayon na nalungkot ako kay Charlie Kirk talaga. Isang, kumbaga, para siyang modern day hero, no, ng Christian faith eh, no? I am so blessed sa buhay ng taong yon na bata pa, 31. Nasa prime ng buhay yung tao. Ngayon, nag-i-enjoy na siya sa piling ng Panginoon. Baka sabi ni Jesus sa kanya, babalik na rin naman ako. So, short time lang. Ha? Babalik na po kayo? Di ba? Bakit di mo gano'n? Na-imagine ko lang naman. So, yan. Ganyan po talaga. Heaven is full of joy and surprises. I believe that's why we can be assured na pagdating natin doon, the Lord will show us so many things na dito sa mundo ay mystery sa atin. And I can't wait for the rapture. You know what? May nagsabi sa atat na atat daw ako sa rapture. Alam mo, kung sino ka man nag-comment na atat ako sa rapture, dagdagan mo pa. Dahil higit pa roon ang nararamdaman ko. Hindi na ako atat na atat. Gusto kong mag-imbento ng salita para sa akin, ilagay sa akin. Dahil ganun talaga ako kasabik na makita na ang Panginoon. Makita ang mga magulang ko, makita yung mga Kristiyanong nauna na sa akin.
o sa atin. God bless po.